FDA already grant an EUA to Johnson & Johnson. Meron po tayong nakuha na, meron po tayong ongoing na negotiation sa Johnson & Johnson po. And then also, US FDA approves the new handling protocol for Pfizer to be stored at -25 to -15 centigrade. Ibig sabihin po, yung frozen undulated vaccine vials can be held at a standard pharmacy freezer temperature of -25 to -15 for up to 2 weeks after they arrive at the vaccination site. And then only needs to be held at ultra-cold temperature if vaccines are held for more than 2 weeks. So ito po yung bagong US FDA handling ng Pfizer. Then nakita po na natin, katulad po na nangyari sa atin, ang Chinese vaccines are gaining momentum in many developing countries. But talagang nakita po natin na there is still mistrust, still high on the Chinese vaccine. But nakita po natin, Hong Kong kicks off sa vaccination with Sinovac jab, and also Hungary received 5 million doses of Sinopharm, becoming the first EU country to roll out the vaccine. Indonesia looking to secure Sinopharm also. So nakita po natin yung Sinopharm talagang medyo most rin po yung yung kanyang vaccine talagang in demand din po, lalo na po sa ibang Muslim countries. And then also there are many countries who are also asking for Chinese vaccine kasi hindi na po talaga available ang Western vaccine. Kasama po ang Pakistan, Egypt, Senegal, Cambodia, Bolivia, and many more received the first doses of the Chinese vaccines. So ngayon po, yung global vaccine inequality is becoming a larger issue. So there is an increased pressure for this country to donate surplus supply as part of global effort to combat COVID-19. Ito po nga po ang talagang katotohanan na 10 countries account for 75% of all vaccination. EU and US called to commit 3 to 5% of vaccine supply to developing countries. And even Israel has committed on giving surplus to Palestine and Honduras. So yung po dyan yung may pakpak na sa Marawi, sir. Kaya eksakto lang po yung date. Pagka sinabi lang tong date na to na mag-deliver, talagang di-deliver po nila yan. Kaya nakita po natin kahapon na sinabi nila na 28 after 5 days or 5 days after ng yung EUA ay bigla po nilang talagang in-schedule na 28. At 28 po talaga dumating. So yun po ang po natin sa first quarter. Ang ating objective po sa first quarter, matapos po natin lahat ng ating healthcare workers. Yun po ang ating pinaka-objective. And then sa second quarter po, ay titingnan po natin kung makakukuha po tayo ng mga 20 million. Dahil meron na po tayong darating sa COVAX ulit, and also we might be having sa Novavax. At saka yung 2.6 million na ipinangako po ng AstraZeneca, ito po binili po ng mga private sector. So more or less, mga 20 million po yan. Sa third quarter po, diyan po lalabas lahat ang ating mga lahat ng mga vaccines natin na bibilin. So more or less meron po tayong sa third quarter meron po tayong 68 million at doon po sa fourth quarter meron po tayong 69. All in all po, Mr. President, Mr. Mayor, ay meron po tayong 161 million doses kasama na po yung 44 million na COVAX. Next slide po. Ito po ang magandang balita talaga kahapon. Hanggang ngayon, maganda po ng trending, Mayor. Talagang tuwan-tuwa po ang mga ating mga kababayan dahil dumating na po ang 600,000 na Sinovac vaccine. At nakita na po natin talagang yung mga iba, nakikita natin sa social media, talagang many people are very excited. Even sa mga LGUs po, sir, talagang nagte-text po sa akin, talagang, sir, wag niyo kami kalimutan sa pag-distribute ng vaccine. So next slide please. Sir, ito po, nagkaroon po tayo ng tinatawag na simultaneous mini rollout. Ito po ang ginawa po natin kaninang umaga. Nagkaroon po tayo ng mini rollout dito po sa UP Philippine General Hospital. At meron din po tayo sa Lung Center of the Philippines. Nandun po si Secretary DOH. At ako naman po ay pumunta sa UP General Hospital. Kasama po si Secretary Roque. At saka po yung ating mga LGU. Kasama po natin si TG Eric. At nagpaturok din po sila. So makikita po natin, nandun naman po si Secretary Vince Dizon, doon po sa Tala.
And then also sa Veterans Memorial, nandun po ang ating Secretary Del Lorenzana po. So nagturok din po tayo sa Philippine National Police General Hospital at mayroon din po tayo na mini-roll out sa Bilona Medical Center. At bukas po, marami po tayong pupuntahan din po. Ito po bukas, magkakaroon din po tayo ng mini-roll out sa Pasig City General Hospital, Amang Rodriguez, Pasay City, sa Taguig, Santa Ana, sa Philippine Air Force, sa Manila Naval Hospital, sa Navy, sa Army General, at saka sa Camp General Emilio Aguinaldo Hospital. Then, meron tayo, sir, na nakikita po natin, sir, nabigla po kami. Sir, ang St. Luke's, humingi po ng 5,000 para sa 5,000 nilang tao na Sinovac. Na nakita natin, yung St. Luke's, nakita natin, ang gusto niyan, Pfizer at saka po, pero nakita po natin, nag-text po sa akin si Dr. Peña, and magkakaroon po kami ng mini rollout sa dalawang St. Luke's Medical Center sa Global at saka sa Quezon City para magkaroon po ng mataas na uptake. We appreciate any and every cooperation offered to us at this time. Kung kasali yung St. Luke's, then papasalamat tayo. So they can also help spread really the vaccine as soon as fast as it can Yes, sir. be accommodated by the time and motion of a human being. Ikaw ho. Yes, sir. At sana po sa March 3, magdadala na rin po tayo ng mga vaccine sa Cebu. And then March 4, doon po sa Davao. So kami po na mga secretary, na yung cabinet member, magpupunta po kami sa sa March 4 sa Vicente Soto, doon sa Cebu. And then pupunta rin po kami sa March 5 sa Southern Philippines Medical Center. So pati po yung Davao Medical Center mabibigyan na rin po. Yun po ang inanuman ni Ma'am Inday na mabigyan yung ibang mga hospital, at nagpangako naman po si Secretary Duque na dadagdagan po natin ang mga vaccine po doon sa kanila. Yes. Yung sa Davao po, just to make it clear to the people, it's not used to be known as the Davao Medical Center. Tapos, iniba po yung Southern Philippines Medical Center. It's a long story, but maybe some other time when we have the space really to discuss about it. Go ahead, please. Sir, yung guidance niyo po na i-distribute po nationwide yung vaccine. Sir, ginawa po sir ng ating mahal na sekretary at saka ni Yusek Kabutahe. So yung distribution po natin, pakikita ko po sa inyo na parang equitable po yung distribution na gagawin po natin. So nakita po natin sa NCR, considering na yung NCR meron tayong 17 highly urbanized cities, meron po tayo na 130,000. And then sa Region 4A, dahil dalawa po yung DOH Hospital doon, Batangas Medical Center at Southern Tagalog Regional Hospital, meron po tayo 1,115, pero dadagdagan po natin yan kasi yan po ang yan po ang request po nila. Ang ginawa po ni Yusek Kabutahe, nagkaroon po sila ng tinatawag na Hospital Town Hall Meeting. At kinuha niya po yung may mga gusto. Pero nakita ko po ito, sir, Mr. President, tataas po yung iba dito dahil kasi ito po, nung kinuha na nila yon, tumatawag ng iba na gusto nagpapaano po. Kasi yung sa mga hospital po, sir, kasi yung taker lang sa Sinovac, 13% to 28%. As humanly possible, we would like to, I said, distribute it among the Filipino Yes, people sir. across the nation. Yan no, Antarit, and that is I think that is the basis of your division. Okay, Yes, sir. I have no qualms at this point. Sir, ito po lahat po, sir, ang tuturukan po natin, ito mga healthcare workers ng mga hospital. So yung mga hospital po niyan, yung mga trabahante po ng hospital, pati yung mga drivers, ambulance, lahat po yan, sir. Rightly so. Opo. And by the way, even the doctors, some are not quite keen sa Sinovac. But that is the right. They want maybe the US, it could be AstraZeneca or it could be Johnson & Johnson. Johnson & Johnson is US talaga yan.
or it could be Moderna. So, I said, wala tayong ano dyan, except wala kaming objections dyan. Ayaw ninyo. Maghintay na lang ho kayo pag magdating yung mga bakuna na of your choice, and not the ones that are being applied now to the people. We respect your decision on the matter. Sir, ito po yung from NCR, Region 4A, Region 3, CAR. The next slide, please. Nandito naman po yung Region 1, meron tayong 7,000. Region 2, Region 4B, Region 5. Next slide, please. Then Region 6, Region 7. Yung Region 7, sir, patadagdagan po natin dahil kasi tumataas po ang kanilang kaso po doon at may mga variants po doon. So, patadagdagan po natin. And then Region 8, next slide. Then Region 9, nandiyan din po, Region 10, Region 11. Sir, yung Region 11, sir, patadagdagan po namin ng 15 to 20,000. So, yung Region 11, kasi ito lang po yung kanilang request. Kasi alam po namin, ang ginawa po nila, yun lang may gusto. Pero nakita namin, sir, ngayon, tumaas po yung nung nakita nilang nagpabakuna tayo lahat ng mga prominent na mga doctors na nandun si Dr. Gap, Dr. Edsel Salbanya, tumaas po yung level ng tawag nating uptake at saka demand. So nandun niya po ang Region 12. In Region 12 po kasama po yan yung sa BARM na Cotabato Sanitarium. Yung sa Region 10 kasama po diyan yung may pakpak na sa Marawi, sir. Kaya medyo mataas siya. So nakikita po natin yung Sinovac po, isa po ito yung nakita natin na vaccine na halal. So yung mga Muslim Muslim BARM natin, sir, doon po namin bibigay yung karamihan din po sa kanila kasi yan po ang sinabi po ng Indonesia na ito yung halal na po natin vaccine. Let me just talk about Region 11. Kasi nandoon ako, lest that we be accused of giving a priority to the Davao region. Davao province noon was really very, very big. As a matter of fact, when sometime when my father died, pinaghati-hati ito. Now, itong Davao Regional Medical Center, it caters to Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, then the Combal Valley, which is known now as they changed it to a gold city something. At Davao Oro, Oro is gold. So, and it caters to some people from itong boundary ng Cotabato na mas malayo ang Cotabato City to Davao City, so dito na sila. And sa Bukidnon, nagbababaan yan. Sa likod lang ng Davao yan. Also sa Davao Medical Center. Pati yung sa Agusan. Yung Agusan na malapit sa Davao City. Malayo doon sa capital capital city at where the regional hospitals are really hard to go to because of sa kalayuan at maybe the expensing that will have to be incurred. Yun ho ang sa Davao. Mamalaki ho ang Davao. Talagang choose to be the biggest biggest city. Until now, Davao City is the biggest city in the world, I think, and hanggang ngayon. And the population is it's a melting pot of Region 11. Nandun lahat yung
anyone seeking the pot of gold, dyan sila for the education. We have so many universities, 1, 2, 3, 4, 5. At saka, yun dahil dyan nilagay yung regional hospital. So, yan ho ang, kasi baka sabihin nila, bakit malaki ang Davao? It's not really, the Davao region is not only Davao City, but Davao City is as big as a province. That's why it's called the biggest city in the world. If you go to the south side, you will not be able to go to the north side by sunset. That's how big it is to travel from one place to the other. Thank you. Please proceed. Sir, next slide po, sir. Sir, ito po yung, yung allocation po natin na makita po natin yung NCR, Metro NCR, kasama yung Region 3 at saka Region 4A at saka yung Baguio City. Meron po tayong allocation na 146,000. Yung Region 1 to 3, 4B at saka yung Region 5, meron 70,000. And then yung greater sir, yung Visayas, 26,000 at saka yung buong Mindanao, 24,000. So meron pa po tayong natitira na flexibility na more or less 70,000 doses or good for 35 people. Ito pong 250 na yan po, ito po yung tinatawag nating tao po yan. 2 doses na po yan. Para yung ating target is 250,000 people. So meron pa po tayong 35,000 na pwede po nating i-reallocate kung just in case tumaas po yung uptake. And then inaasahan din po natin na darating ngayong month yung COVAX. Meron tayong inaasahan sa COVAX at meron din po tayong ngayong month na ipoprocure na po natin yung 1 million na Sinovac. Nakasunod po 'yon. Ang po namin is pagka patapos na po yung AstraZeneca at saka yung first tranche ng Sinovac, darating na po yung 1 million. Gagawin po namin na Mr. President yung inyong utos na magkaroon po tayo ng at least meron tayong naka-standby na reserve or stockpile na 2 million to 5 million para at least makapag-open up na po tayo ng ating economy. Pagka po nagawa po namin na yung aming stable na po yung aming supply, we will inform you sir na pwede na po tayo talaga. We will recommend na pwede na po tayo mag-open just in case na nakuha na po natin na more or less makuha po natin yung talagang mga vulnerable people, makuha na po na rin po natin. Okay. Sir, yung ibang yung ibang update po kay SOH kasi siya po talagang umikot ng mga ibang hospital. Sir, alam ko 3 hospital yata umikot ni SOH po kanina sa pagbabakuna. Ginanahan po siya magbakuna po. Si Tarido, something to say. Go ahead, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow members of the Cabinet. Kung pwede lang, laktaw na lang tayo, medyo mahaba po. Gusto ko lang pong ipakita yung activities doon sa... Can we have the slide number 20? Yan po. Ito po, Mr. President, sa pagdating ng unang mga crates ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa bansa, ay mas magpapalakas ang ating kilos upang tuluyang sugpuin ang COVID-19. Ngayon pong araw ay nasimulan na natin ang paghahatid ng dagdag na proteksyon ng bakuna sa ating po mga frontline healthcare workers. Inumpisahan po natin sa UP-PGH na kung saan po ay si Director General Eric Domingo po ang isa sa mga nagpabakuna. So maganda naman po naging epekto sa Philippine General Hospital. Today, mga 120. May I cut you doon sa mga priority? Kasi ang haka-haka ng mga tao, lalo na ito si Maring Lenny, sabi niya na mauna ako. You know, in the protocol, ang edad namin, ang preferential right is given to 16 o 18 above, tapos 59. Ako, Maring Lenis, 70 na. 70, hindi pala. 67 lang pala. Masyado kang apurado
sa protocol nga, we are not even considered as those needing or occupy a priority in the application of COVID. Mahirap kasi ang ano mo, you are baiting me. Alam mo kung bakit? Nagdududa ka kasi na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. Kaya panay ang tikoy, yung ginaganon mo, ha? Sige, salita ka. Yun ang talaga ang ano mo. You have a very, you seem to have an angel face but a devilish mind. Marunong ka mag ano. May ang pagduda mo kasi tapos na ako. Kaya you want me to go into a trap of saying things which are not appropriate. Yan ang mahirap sa iyo. And every day, you have a narrative. Nung una, sabi mo na kulang dito, ganon, na kailangan, yesterday you said, our frontline workers deserves the best. Wala akong problema yan. Mas magsakit ang ulo ko kung wala siya. Kayo, ikaw, sige ka lang salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Sige ka issue ng statement. Do you know what? Because you want to be relevant here. Gusto mong sumali sa laro na para makipakinggan ka rin. Eh bakit hindi mo sinabi noon yan? Tapos ngayon, sabihin mo, dadaang propeso. Anong propeso? Proseso rather. Anong proseso ang gusto mo? Natapos naman yan lahat. Gusto mong dagdagan. Eh, bakit hindi mo sinabi noon na ito lahat kailangan? Eh, ngayon nga may proseso na bago. Ganito na lang. Sabihin ko sa iyo uli, kung marunong kang makinig, walang bakuna ngayon available. Either hingiin mo, nakawin mo, o bayaran mo. Not only the Philippines, as stated by earlier, binigyan tayo ng worldwide situation ng vaccine. Hirap rin sila. Ang Amerika meron, pero inuuna nila. Ito, alam mo, unahan ito. Ako muna bago kayo kasi amin to. As correctly stated by Secretary Galvez, it is only China who has come up with its commitment to so many nations. I don't know how many, but I'm sure China will honor on time. Kasi wala nga silang, alam nila mas gastos tayo kung tayo ang magkuha. We have to send our cargo planes. Marami yon. Hindi magkasya ng isa. We have to send about 2. China, minabuti niya na dalhin na lang dito sa Pilipinas using their own air assets. Kaya ganon. Ngayon, kung gusto mo talaga para mahinto ka, kunin mo yung basket mo, mamalengke ka doon sa labas ng bakuna. Bigyan kita pera para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad at umuwi ka dito sa Pilipinas, bigay mo doon sa mga doktor. Yan ang mahirap sa iyo. You want to be relevant. And you know, sometimes you make an idiotic stance. Yung mga ganong, they deserve the best. Anak ka ng, bakit ako, I would give them the worst? Mamatay ka na. Hindi ko iwanan yung mga frontliners. And you do not need to really be redundant about it. Ako yung napika ako sa iyo pero because
ilang beses na tayo nag-enkwentro sa sagutan. Alam ko, may nagsabi, a devil has said something, jukin mo, magsabi, tanungin mo. Ngayon, ipakita ko. Ngayon gusto ko, pag mag-injection ko, nandiyan ka dito sa Malacanang. Kaya sabihin ko, matanda naman ako, kalahati lang ang akin. Plastada mo yung pupo, doon iturok sa iyo. To add protection to your good health. Secretary Doke, you can go ahead. Salamat po, Ginoong Pangulo. Susugan ko lang po konti yung sinabi ninyo. Yung pong sa pagbibigay bakuna ng gobyerno ng China ay 53 nations po ang kanilang nabigyan ng mga bakuna at lahat po yung mga yan, sila halos ang sumundo ng kanilang bakuna mula sa China. Hindi po katulad ng nangyari kahapon, sila po mismo nagpadala, Mr. President, ng bakuna sa atin. Kaya ang halaga po nitong bakunang ito ay mga 403 million pesos. Yung 600,000 doses ang Mr. President, ang halaga po 403 million pesos sa halagang $14 per dose. So, tuloy ko lang po na nasimulan po natin ang pagbibigay ng dagdag na proteksyon ng bakuna sa mga frontline healthcare workers sa PGH, sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, yung Lung Center of the Philippines, ang Veterans Memorial Medical Center na pinangunahan po ni Secretary Delphine Lorenzana. Kasama ko po siya sa V. Luna Medical Center at ganoon din po sa PNP General Hospital. Mula pa lamang po ito ng ating pambansang pagbabakuna laban po sa COVID-19, naway magkaisa tayo sa kilo, sa puso at sa diwa dahil abot kamay na natin ang susi sa wakas laban sa pandemya at ang katiyakan ng ligtas at tuloy-tuloy natin pagbangon tungo po sa mas produktibo at mapaglikhang kinabukasan ng sambayanang Pilipino. So, ito lang po ang ibig kong iparating sa amin pong updates. Tomorrow ay tuloy-tuloy na po ang pagbabakuna sa lahat ng mga ospital ng gobyerno, public and private, at local and national government hospitals, at hanggang masakupan po ang mga barangay health workers sa kanayunan. At ibig ko rin po ipagpaalam sa inyo, Mr. President, na ang Pasay City ngayon ay rumaragasa ang kanilang COVID cases. May spikes po sila at pinapaalam ko po na doon magpapadala din po tayo kaagaran ng mga bakuna para po maprotektahan na ang kanila pong mga healthcare workers hanggang po sa kanilang mga barangay health workers na bumubuo ng barangay health emergency response teams. At ito po ay karagdagan hakbang para po mapababa natin ang rumaragasang COVID-19 cases sa Pasay City. So ito lang po as of now my updates, Mr. President. Sige, go ahead. Sir, yung sinasabi po kasi ni Madam Vice President, dapat daw po... Ano kayang mabuti kung tanggalin mo yung... Opo. Nagbabounce kasi yung kaya Opo. it's not really very clear. Nagbabounce ang boses mo Sa shield po. pati yung Opo. para Ang sinasabi po ni Madam Lenny, dapat daw dumaan sa Health Technology Assessment, sang-ayon po sa Universal Healthcare. Nagkataon naman po tayo nagsulong ng Universal Healthcare ng 17th Congress sa bababang kapulungan. So just for the information of VP Lenny, babasahin ko na po yung provision ng batas, Section 34 of the Universal Healthcare. No? The health technology assessment shall be institutionalized as a fair and transparent priority setting mechanism that shall be recommendatory to the DOH and PhilHealth. So hindi po totoo ng sinasabi niya na requirement po ng
ng Universal Healthcare na mandatory daw Yeah. ang HTAC review. Hindi po. The way she said it, Recommendatory. the way she said it would appear that it is mandatory. Hindi po, mali po talaga. It Kaya is- sabi ko, Oo. The letter of the word says it is recommendatory to the DH. At tandang-tanda ko po ito kasi nung tinatalakay namin ito sa Kongreso, ang tanong nga, bakit kailangan pa ng ganito? Meron ng FDA. So lininaw po natin at ang aking mga advisors po noon, si Dr. Ernesto Domingo na Magsaysay Awardee, si Dr. Butching Paterno, doon po ang tawag po sa kanila UPPJ Study Group on Universal Healthcare. Ito'y paniguro lang na yung babayaran ng gobyerno ay essential medical services at mga gamot at hindi po cosmetic, no? Para hindi masayang ang pondo. But it is always recommendatory. It is still the decision of the Department of Health and the PhilHealth kung ano pong popondohan. Kaya po siya na-confuse, merong criteria kasi. The following criteria must be observed in the conduct of the HTA and among others, nakasulat po dito yung safety and effectiveness. Each intervention must have undergone phase 4 clinical trial. Pero hindi po to applicable sa panahon ngayon because nasa EUA lang po Yeah, tayo. kaya- Wala pa pong phase 4 na clinical trial ang kahit anong bakuna. So kung sasabihin po niyang mandatory to, wala tayong mabibiling kahit anong bakuna. But the letter of the law is very clear po, recommendatory, and the spirit of the law, as the primary author of the law, was never to duplicate the function of the FDA dahil ang safety at saka efficacy po, yan na po yung function ng FDA. at Maraming saka salamat po. yung emergency use, we are in an emergency situation. The world is in a dire situation. Kaya nga tawag emergency authority, emergency use authority. Hindi nga niya nakuha yan eh. Wala ngayong may panahon na to go subject it into lengthy examination. The world cannot afford it now. Kaya sabi ko kanina, nabasa ko man rin, pinabasa sa akin. Kaya ko sabi ko, what are you doing? Every time you open your mouth, it seems to be idiotic eh. Hindi ka recommendatory nga. If the word recommendatory is made mag-interface ka ng emergency, then what the hell is the recommendation for when you are facing an emergency? Ma'am. Kaya kung gusto ka magtanong, kung merong wala namang bakuna, kyak-kyak ka ng kyak-kyak, nung dala ka ng basket, bigyan ka kitang pera, mamalingki ka ng bakuna, at dalhin mo dito sa atin. That is how ako naman, pag nagkamali ako talaga, yung klarong mali, nagsasabi ako na, well, everybody has the right to commit a mistake. It could be in a very sarcastic way. Wala naman siguro, let me thank again. Mayroong binulong sa akin si Ambassador Wangsilian. Ayaw ko lang sabihin. Pero before we shook hands, before we left the stage, may sinabi siya. He said something to me na very encouraging. And I said, thank you. Alam na ninyo kung ano yan, but I would not want to preempt. I want the benefactor to announce that ginusto nila yan. So, pasalamat tayo. And I said, itong bilihin natin, maybe we are really the tail ender of this purchasing power of ours. It could be that we are in the last 10, 20, maybe 30. Because wala, ang World Health Organization, which demanded that every country, rich country where the vaccines are manufactured, must contribute. Nag-commit na nga. So, naudyok kahapon
So that I really wanted to know what was the reason because I cannot. Hindi ako pwedeng magsinungaling bubulahin kayo. Ang sinabi na audio kasi sa supply. So wala talagang supply. I'd like to say again, my dear countrymen, ginusto ko man, sabi ko, buy steel or baro, wala akong makuha. Like to thank the President Xi Jinping. You know, I do not want to grab a credit. The credit is the Filipino people. It inspired us to crank our gray matter between the ears. How really can we master a good plan? Di ba sinabi ko sa iyo, nung pag-constitute ko ng itong task force, di ba sinabi ko sa inyo, tinawagan ko si Xi Jinping. I made a personal call. I told the nation about it. It's not my credit. It's the credit of the people who inspired me to really do something. So sabi ko, Mr. President, my country does not have the technology. We do not have the know-how. I hope that you will not forget us if things go afoul. O, nakita mo yung nagkukulang-kulang. Yan yung tinawag ko. At President Xi Jinping is listening now. So, President, from the bottom of my heart, and with immense gratitude, I thank you, the Chinese people and government, for being so generous. Maybe someday I can repay you if I would still have enough time in this planet. Now, tapos naman siguro ito. I'll just, again, gusto man talaga ng tao na walang ginawa ang graft and corruption. O ito, then a list of government personnel suspended and dismissed from service. The name is Noel Reyes, position Administrative Officer, Department of Trade and Industry. The nature of the case is serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty, falsification of public documents, and conduct prejudicial to the best interest of the government. For falsifying official receipt, entries issued in triplicate, resulting in the unreported amount of 1.69 million that the DTI is rightfully entitled to. Mr. Reyes resigned, but the law does not allow you to resign. You are, but maybe his case was final, but still he's facing a criminal charge, and this is maybe with the Supreme Court. The affair, if the case is still with the Department of Trade and Industry, kindly expedite. It does not much, it's paperwork. All you have to do is to look at the figures. Then we have Ramiro M. Cruz, District Engineer, Bulacan 2nd District Engineering Office, Department of Public Works and Highways. Serious dishonesty, gross misconduct of duty, and grave misconduct. Gross neglect and grave misconduct. Ito,
gross neglect is an omission, ito, with malice. For their omissions, ito, I'd like to issue a warning. Hindi pa tayo ako tapos sa DPWH. Hindi pa ako tapos sa inyo. Kayong mga matagal na sa district engineer. Some of you are even are friends of mine. Ito si Ramiro Cruz, District Engineer, 2nd District. Serious dishonesty, gross neglect of duty, and grave misconduct. For their omissions, kasali pala itong lahat Alfredo Hernandez, Chief Construction Section, Bulacan, District Engineer's Office, DPWH. Armando Juan, Project Engineer, Bulacan, 2nd District. Ganito pala ito ang kasalanan. Kayong mga prove to me nga kayong mga engineer pumasa kayo sa board, baka putang ina. Pineke ninyo. Tingnan mo itong charges. For their omissions, poor performance of functions and non-compliance of the issuances of department may be permitted, thus causing serious delay in the construction of the bridge in San Miguel, Bulacan, and for concealing these facts to make it appear that the project was completed per schedule. Anak ka ng putang ina ninyo, umalis kayo sa gobyerno. Preventive suspension. I'd like to, DPWH, palisin ninyo yan. In the fastest possible time. I do not need government workers na ganon. Kung wala ka palang alam, bakit ka pumasa sa board, let's say ka. So, mga kababayan ko, pagpatawarin na ninyo ako sa mga mura ko at yung mga pa-slide ko sa mga kapwa ko tao, kapwa ko sa gobyerno. Kasi minsan, napipika na ako na ginagawa mo ng lahat, meron pang masabi na hindi naman totoo. You know, gaya sa tamang proseso. So making it appear that again, government committed a serious omission na hindi ninyo pinadaan sa proseso. Putang ina, ano ba? Ilang proseso ba pala daan? I've told the government ito ngayon to simplify matters. And if need be, go to Congress and ask for a revised law or regulation limiting the number of the offices where the documents or papers must pass through. Kasi pag hindi yan ang naka-ano sa Pilipinas delay. At maraming dinadaanan na opisyal. Kaya kada isang mesa per table uupuan ng putang ina maghingi ng lagay. Kaya the long road to China, ika nga, that's an idiom. Ano nangyayari? Ngayon, kayong mga madali na lang ako. I'm less than a year, wala na ako. Pag nagkamali kayo, basi konti ngayon, iwasan ninyo magkamali. If you value your work, if you want to stay in government, iwasan ninyo. Kasi yung sulat lang mismo, ipapatawag talaga kita. And I will investigate immediately and then file the case before the ombudsman. Para diretso na.
And maybe the ombudsman will be the one to issue the suspension order. Pero ako, I want you out. Out as in out of government service. Kaya kayong, kunti na lang panahon naman na iwan sa akin eh. Wala namang, ano dyan. Kaya, it would be best na huwag ka muna magkapera ngayon. Hintayin na lang ninyo for better times. Hintay kayo kung sinong presidente na kaya ninyo. Kasi ako dito, hindi lang ako, kasi marami na eh. And to a fault, talagang nanghiya ako ng tao. Pagdating mo dito, sasampalin kita. Diyan sa kwarto. Pag sinabi ko sa security, umalis muna kayo. Yan, may tama ganyan. I humiliate people, especially those who steal money from government. I have, sorry, yung ambassador doon sa Brazil who maltreated a household helper, ito pa sa repeatedly inflicted physical harm doon sa tao. The recommendation was, and I signed the, when was it? The other day or last night? I signed the document affirming the decision. The decision metes out the penalty of dismissal from the service with the accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from holding public office, and bar from taking civil service examination. Yan ho ang what's Tagalog for penalty? Yan ang parusa niya. So, that's how it is. I said there are rules to be followed. Kung ayaw mong sundin, you take the risk. If something goes wrong, it's gonna hit you. Maraming salamat po.